Good day mga ka-JT sa Kalam, at ito na nga po uli. Kami ay lalarga magkakapatid ni Manager number 1 at Manager number 2. Tinawagan na po ako ni Ate Janet, nakakaunin ko na raw po si Ate Monet sa kanyang bahay. At ito lumabas na po ako sa highway para kaunin na si Manager number 1. Si Manager number 1 ay medyo nasa papuntang Kalamba po. Ayan, paglabas ko po ng highway dyan, medyo natutuwa po ako, walang traffic. Lunes Santo ngayon 2024. Nagkayagan po si Manager number 1 at Manager number 2 pumunta ng Lucena Peaceport. Pero bago kami pumunta ng Lucena Peaceport, meron po kami mga ibang dadaanan pa dyan. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo, National Road ng Pansol. Shoutout kay Kuya, senyas pag may time, wag bigla-biglang po papasok, alanganin. Ingat lang po tayo sa pagmamaneho, at kung kailangan nating unawain ang lahat ng nakakasalubong at nakakaano natin sa highway, unawain na lang po natin, lawakan natin ang pag-iisip po natin para hindi po tayo maaberya. At konting bagay, magbigayan na lang po. Ayan, pagpasok na po ako ng subdivision Manager number 1. At inaantay na po ako ni Ate Moni dyan sa bahay nila. At after ko po dyan makaliko, siyempre, liliko ulit tayo dyan para makapunta sa mismong bahay niya. Ayan po ay sa may halang. Sa may alam po nitong lugar na to, di ko na po sasabihin. Tinantay na po ako dyan ni Ate Monet sa bahay niya. Medyo mainit po dyan, sobra, hindi na po kayanin ng aircon ng init ng panahon. At sana all naka-aircon. Ayan, papasok po ako ng subdivision dyan ni Manager number 1 para sunduin at kunin yung mga ikakarga. At pagkaaliwa ko po dyan, syempre, ayun na po yung malapit na yung bahay. Nung kinawin ko na po siya, habang nasa loob siya, kinarga ko po muna dyan yung mga cooler na gagamitin para sa isdang bibili nila sa Lucena. At hindi naman po ako magpapabili sa kanila, hihingi lang po ako after po niyan, syempre. Ayun na po, lumabas na po si Manager number 1 at larga na kami. Nadaanan ko na po si Manager number 2 dyan, si Ate Janet, dire-diretso na po kami. National Road ng Pansol po yan to Los Baños. Siyempre lumiko kami sa isang gasoline station dyan. Hindi ko na po sasabihin kung ano yung gasoline station. Nagpaarga para makadiretso na po kami. At ayun, dinaanan po namin ang Kalawan, Bae, Los Baños, San Pablo, Chaong, lahat po. Ayun yung National Road na papuntang Quezon. Yung kahabaan nung yan, di ko alam kung anong kalsada po yan, basta yung kahabaan nung yan. Tapos makalampas po kami dyan ng Welcome Quezon, basta yan, dire-diretso lang po yan. Lampas na po kami ng Chaong dyan, tapos may dinaanan po kami dyan bandang Sariaya. Siyempre dadaan po tayo dyan sa may bypass at meron kaming bibilihin pa na favorite namin. Habang binabagtas ko po yung kainitan na yan, siyempre tahimik si na ate dyan kasi naantok, natulog, tapos nanood, pinanood namin dyan yung Itbulaga. At ayun, dire-diretso lang po yan. Wala naman po kayong dapat ikaligaw dyan. Tapos nag-bypass po ako sa bypass po. Ang dami na pong bypass road dyan na pwede nyo daanan. Depende na lang po sa inyo kung saan nyo gusto dumaan. Ako ayan yung unang bypass po sa Maycoy. Sa akin pong pagmamaneho, syempre konting patient lang, hindi naman kami nagmamadali. Kami naman po magkakapatid, may bibilihin lang na pang-ulam nila. At yun, hindi po ako magpapabili dyan kasi syempre pwede naman ako mangingi pagkaluto. Ayun po, pagkatapos po niyang kalsada na yan, dumano kami sa Cadiz. Sa Cadiz lang po kami nabili ng favorite namin. At ayan, nandyan po si Manager number 1 at Manager number 2. Sabi ko, Ate Janet, bili ako, wag na raw ako sa kanya magpabili kay Ate Monet. At inaantay ko naman po si Manager number 1 dyan, kasi si Manager number 1 ay nakikisiar dyan. Tapos yun, nakita ko po, kinuha ko po yung kanyang in order, nalimutan ko pang ikuha siya ng ube. At ayan, si Manager number 1, siya po yung nagbayad ng aking pinang-uwing pandi makapuno at pandi ube. At napakasarap po niyan, yan, sinasabi ko sa inyo. Binakbakan po namin dyan yung bagong luto at napakasarap. Ayun, pinadagdagan pa ni ate. Tapos after po noon, dumaan ho kami sa Sariaya Church. Hindi naman po baring hindi kami dadaan dyan. Siyempre, konting dasal-dasal lang. Tapos para safe sa pagmamaneho at sa lahat. Lagi po kami nadaan sa mga simbahan na sinasabi sa kanya Ate Janet, idaan ko sa simbahan pag kami nakita ko, at lagi ko napipili cathedral para malaki yung simbahan. At pagpasok namin dyan, ayun na po yung dalawa. Syempre alam niyo naman po kung anong ginagawa pagka nasa church. At after po namin magpunta dyan,
Syempre umalis na ho kami at dumiretso na ho kami papuntang Lucena Peaceport. At dyan sa Lucena Peaceport, yan po yung bungad ng papuntang gate. Dalawa po yan, Lucena Port na sasakayan, mga pang cargo at mga pambiyahe ng tao. At syempre po, dire-diretso lang po kami kasi Peaceport ang punta namin. Hindi naman po kami aalis, mamimili lang po kami ng kanilang mauulam. At syempre, si JT Sakalam, pwede naman humingi sa kanila pagluto na. Ang hirap naman po kasi magkaliskis, malansa. Alam nyo na, masela na ako, maarte ako, may kaartehan din ako. At yan po, papasok na po kami dyan na Lucena Peaceport mismo. Pila-pila lang po dyan. Tapos babayad po tayo dyan ng 20 pesos para makapasok kayo dyan. Wala naman pinipiling dyan sa basta pagka nag-open na ng alas 6, pwede ka naman mili. Kailangan mo lang may bota kasi yun ang record sa loob. At ayan, bayad po ako dyan sa pilahan na yan, entrance fee or pila fee. Basta meron mo kayo dyang babayaran sa gate na yan, 20 pesos po. Tapos pwede na po kayong pumila dyan. Tapos ang pila po dyan ay magbubukas ay alas 6 ng hapon. Kaya kung mapapaaga kayo ng dating dyan, wala pa po kayo mabibili na sa loob mismo. At after po nyan, nagantay kami hanggang alas 6, ayun na po, open na para sa loob ng Peaceport. Ayan, lakad-lakad lang po ako dyan. Nauna si na ate dyan sa pamimili. At ako taga Bitbit, wala kaming kasama, katatatlo lang kami. Wala yung isang pamangkay, si Troy, hindi sumama, umuwi daw. So ayan, siyempre ako magbibitbit yan. At after po nyan, magmekos-mekos ng dalawa. Ayan na, nakapamili na. At maya lang po, hindi naman po sila madaming bibilihin. Pambahay lang po ang kanilang bibilihin, kaya saglit lang po kami yan pagkabili po nung gusto nila. Kilo-kilo lang po, yun naman pwede naman po dyan. Pambahay ng pang-ulam, papayagan mo kayo mamili dyan. Didepende na lang po kayo kung sino yung pwede nyong bilihan. Pero malimit dyan, banyera, cooler. Pero meron naman po kayong malyados dyan, pakilo-kilo. Pagbibigyan naman po kayo ng ibang tindera dyan, hindi naman po kayo mapapaya dyan. Siguradong may maiuwi kayo. At ayan, dami na hong nakaladlad. Medyo mainit lang yan, araw-araw pa kasi hindi ko alam kung bakit maaraw pa, alas 6 na yan. Madami nang namimili dyan, mga ka-JT Sakalam. Lucena Peaceport po yan. At after po namin mamili dyan, nagyakag na po si na ate na umuwi na. Nilagyan ko lang po ng yelo at ikinular yung pinamili nila. Bumili po ako ng 50 pesos na yelo dyan. Napakarami na po ng yelo na ibibigay sa inyo ng mga nagtitinda dyan. Ayan yung dalawa, si manager number 1, manager number 2. Kala mo talagang namimili, kilo lang naman ang binibili, pang-uwi lang nila, pang-ulam. At ayun, masaya na yung dalawang yan, nakagala na. Babus, mga ka-JT Sakalam.